Lumalabas na hindi naging handa ang mga mambabatas sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang ilang kaganapan sa isinagawang pagdinig ng Quadcom sa report ni Jane Codita. Urong-sulong ang naging takbo ng pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs campaign ng Duterte administration. Paano ba naman kasi? Martes ng umaga nang biglang i-anunsyo ng komite na gusto nitong ipagpaliban ang investigasyon sa susunod na linggo. Ito ay matapos namang sabihin ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dadalo ito sa pagdinig. Pero kinagabihan ng Martes, bigla namang nagpalabas ng pahayag ang Quadcom na itutuloy na raw nila ang pagdinig kasunod ng kaliwat ka ng batikos na inabot ng mga mambabatas mula sa mga netizen. Natuloy ang pagdinig nitong Miyerkules at dumalo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula pa lang ay naging mainit na ang mga tagpo sa pagdinig. Ayon sa isang political analyst, wala namang napatunayan ang mambabatas na humarap kay Duterte kahit pa nga inabot na ng halos 14 na oras ang pagdinig. Unfortunately, mukhang kulang sa sustansya, lalong-lalo na yung pagtatanong nitong committee na to. It seems to me na pang-11 hearing na nila to, pero parang parang they were not able to build on anything from the previous hearings and that they were not able to solidify any position against the former president. Sabi pa ni political analyst Professor Froilan Calilung, mukhang hindi handa ang Quadcom sa ginawa nilang pagpapatawag kay Duterte. Kung tutusin nga raw ay mas naging handa pa ang dating Pangulo sa matapang nitong pagsagot sa bawat tanong ng mga mambabatas. Parang nangyayari nagba-backfire, no? Instead of the public being dismayed over the former president, ang nangyayari parang mas lalong nasusolidify yung pagmamahal natin ng taong bayan at nanunumbalik, yung dating pagtangkilik ng mga kababayan natin sa dating Pangulo, which I think is not really the intention whatsoever of this hearing. Pinuri naman ni Calilo ang diretsahang pagsagot ni dating Pangulong Duterte sa mga tanong ng mga mambabatas at pag-ako na rin ito ng responsibilidad sa lahat ng nangyari sa war on drugs. Nakikita rin ni Calilong na pamumulitika lamang ang ginagawang pagdinig laban sa dating Pangulo, lalo't papalapit na ang 2025 midterm election at paghahanda na rin sa 2028 presidential election. Samantala, naniniwala si Calilong na magiging patas ang naturang pagdinig kung mag-iimbita ang komite ng mga nakabenepisyo sa war on drugs ng Duterte administration. Ito si Jane Codita, inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.